Morning everyone! Pasensya na sa ngayon na ako na nag-open, okay? May balita ako sa inyo guys. Pakinggan muna natin to. Tapos yan, tanongin natin kung sakali ba. Kasi there is a possibility. May mga lumalabas ngayon na ebidensya guys. Pinag-usapan ngayon rito sa internet guys na parang ibebenta ni BBM ang KOJC guys. Pakinggan muna natin to guys kasi talagang ako sumusobra na tong si BBM pero at the same time nakakatakot rin po ang balita ngayon. I-share ko muna to, after that pakinggan na po natin to guys, okay? Talagang nakakatakot talaga yung mga balita ngayon. Play muna natin to. Price compound. Yan ang morning here in the Philippines, and we are live Thank you very ngayon much, sa Agit. ating YouTube Ding. channel. Shout out kay Ding, okay? Play At muna natin to. panibago na namang balita na i-react natin. No? And good morning. Kasi guys, pakinggan mo natin to kasi ito lumalabas eh. Meron pong mga naspatan na mga American, okay, mga Amerikano na mga, tingin ko ito mga foreign investors to eh. Okay, mga American foreign investors na gusto talaga angkinin ang KOJC eh. So sa mga magre-review So, pakinggan mo natin to, sa guys. video na ito, okay? But sa ngayon live ito So, una nating pag-uusapan itong SMNI at itong mga taga KOJC nakuna nila in picture. Nakuna nila itong isang helicopter. Hindi ko lang alam kung this is the right term. Itong Boeing Vertul 107- Tingin ko chopper to eh. More than helicopter. Iba kasi yung helicopter sa ibang chopper. Chopper naman ito for mission to eh. At the same time, mga big time talaga. Siguro mga investors to na gustong angkinin, okay? Gustong angkinin, hindi bibilhin, angkinin ang KOJC at ibang part ng Mindanao. Dash 2. Nakita ito Tingnan natin to, guys. sa itaas ng KOJC. No. That's na naniniwala sila na itong Boeing Vertul o itong helicopter na ito, helicopter naman siguro tawag dito, no? Na dalawa yung propeller. Nakita nila na ito ay pagmamay-ari ng mga dayuhan. Oh. Okay? Kasi ito guys, okay, imposible na bibilhin to o ipamigay ito ng Amerika. This one, kasi binibigay lang ng mga Amerika sa atin ng mga weapons, is maka-second hand. Ito naman po is hindi po to second hand. This is one of the latest. Bakit po? Ito yung mga ginagamit nila mismo sa Ukraine o sa mga ibang bansa. Okay guys, so ito nakakatakot ang ganito. Sinasurvey na po nila, na parang alam mo yung mga foreign investor o kaya mga real estate, yung parang mga bibili ng lupa. Okay, ito na guys. Ito na kinakatakot natin. Okay? Si Lisa Tanas, okay? Inaangkin na ho. Piniprepare ni Tory ang KOJC para angkinin, okay, ng mga Amerikano. Siguro baka dyan ilalagay po yung mga Afghan, pero I don't know. Kasi po, may pong mga balita na yung Afghans, ibang Afghans sa nandoon na sa Zambales. There's a possibility baka kaya nila nilagay dyan kasi baka may plano silang ibenta yan. Okay? Kaya lang naman. So, ito po ay dati na itong dinidebate. Oh. Diba? Kung matatandaan natin sa hearing ng Senado, itinanggi ni Torre na tumutulong sa atin yung mga dayuhan. Sabi nga nila, itong mga equipments na ginamit nila, Pero guys, may ebidensya guys. May akong nilive ka last time guys. Amerikano, nakagayito naka-cover. Puti mismo, puti. Iba ang mata. Hindi po yan tisoy. Hindi yan tisay. Buti sana kung tisoy kasi artista yan. Okay? Na Amerikano. Green Beret. Green Beret po is special unit ng Amerika. This is a license to kill squad. Na nandiyan dyan sa KOJC. They are not there to arrest. They are there to kill. They are there to exterminate. May license po sila na pumatay at magyari ho. Hindi po sila na may license na mang aresto. Okay? Dalawa lang kanilang purpose. Mag-extract or mag-kidnap. Okay? At ang pangalawa naman, yumari or manggurgur ng tao.
So, i-play po muna natin to, guys. Ito ng bansang Pilipinas. Thank you very much sa mga likes. Mga heartbeat Heart. na machine na yan. Tapos, pagkatapos, After nito, guys, okay, after nito, ipi-play po rin po natin, okay, yung si BBM na nasa hospital, okay? At the same time, Alice Go, binigyan ng special treatment. Ngayon na ako nakakita, guys, ng kriminal, okay, sinasabi nila na kriminal si Alice Go. Okay, sinasabi nila na they are following the law, yung si BBM, saka si Hontivirus, okay? Pinapalabas nila, okay, that they are the protectors of the human people, ng mga taong bayan, mga Pilipino. We will not give them special treatment. They belong in jail. Pero ito, guys, naspatan mismo, okay na, yun, ipalay muna natin to, guys. Thank you very much sa like. inamin nila, pagmamayari. Kasi sa bansang very weird na binibigyan nila ng special treatment ang kriminal, lalo na kalaban nila, binibigyan ng ito, makikita nyo talaga, sobra pa sa kurakot, sobra pa sa pagkademonyo. Pilipinas. Replay muna natin to, guys. Itong nakunan na picture ng KOJC. Thank you sa like. Helicopter na ito. Ipapakita ko sa inyo itong nakita. Oh. Ano ba ang pakay nila na naglilibot sila sa Kingdom of Jesus Christ compound? Bebenta. Yan ang tanong natin. Tingnan po natin, mamaya, guys. Pag-usapan natin ito at i-react natin sa ating sariling opinion. Okay? Mamaya. Pangalawa nating pag-usapan, kumakalat ngayon itong litrato ni Presidente Bongbong Marcos at itong si Reynard Chu na dati na itong itinanggi ng mga ilang mga personalidad na wala raw, nagpa-picture lang raw itong taong ito at itong si Reynard Chu sabi nga nila bigatin link ng mga pogo. So, ibig sabihin, guys, ito pagkatapos po nito is yung sa Pogo, hindi totoo na inabolish ni BBM ang Pogo. Ito na pong ebidensya. Hindi po inabolish ni BBM. Hindi na po ito yung mga sources po. Manonood po tayo ng marami po ngayon. Okay? Tatakal natin yan. Kasi guys, kailangan malaman ng taong bayan lahat ng nakikita natin sa GMA, ABS-CBN, pero lang sa kasinungalingan. Sobrang lalim ng kasinungalingan. Okay? Iba ang pagka-present po nila ng katotohanan, guys. Okay, so play po muna natin to. Ito ng mga ilang mga personalidad na mga kumakampi kay PBBM na nagpa-picture lang daw itong taong ito. Pero bakit? Okay? So yan, mamaya, this is very crucial and very important. Kumakalat itong pangalan na ito patungkol sa kanya. Di ba? Yung iba, iniugnay si former President Duterte. O ano ito? Hindi ba ito naugnay kay PBBM? Nagtatanong po tayo. May mga pictures po na naglilink, nakaugnay po, dikit po mismo ni BBM, kadikit niya. Yung mga pinagbibintangan ni BBM, nakaugnay po kay former Rodrigo Roa Duterte, okay? Former President Rodrigo Roa, ay kasama pala ni BBM. Yung mga kabaro niya, pinagbibintangan niya kay PRRD. Hindi siya harapan yung picture na yan eh. Mas grabe pa. Forward natin to. Kasi Kailangan kong pagyan picture natin. na ipapakita dyan. Big Hospital, VVIP, Okay. ang sumulat dito ay si Miguel R. Campos. Okay? Kumakalat na may dalawang couple. May isang couple, no? Mag-asawa. Ito po, hindi ordinaryong mag-asawa.
Ha? And some speculations ng mga taong bayan at ilang mga personalidad nagsasabi na baka si Bongbong Marcos ito at si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito raw couple na ito nag-aaway. Di ba? Kung matatandaan natin, sabi ni Maharlika or hindi totoo ang sinabi ni Maharlika, I'm not the right person to judge kung tama o mali yung sinabi ni Maharlika o tama o totoo. Pero ngayon, meron na namang lumabas na artikulo dito sa Insider Info na Taguig Hospital raw VVIP ang sumulat si Miguel R. Camus. Idinitalye niya. Okay? Na sabi ng iba dito, nagko-comment, nagre-react sila dito na si FL Liza ito at si Marcos. Confirm. Nag-away raw itong dalawa. Na-confirm na. Nagkasakitan. Ha? Na-injury raw yung ulo ng babae. Yan ang sabi sa article ha. Pero wala silang binanggit na pangalan. Ang taong bayan lang, speculation ng taong bayan baka si FL yan, babasahin natin yan, papaliwanag natin yan ha, sa ating opinion, okay? Okay, ano pala, si Masi, yun ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin dito pag-uusapan, alam nyo na, mag-like at saka sa inyo, sa mga nanonood, at simulan na natin kaagad ha. Ma'am Riza, Rio Obordo, ikaw, hello early birds, ayan, Punta tayo sa kay Kibuloy sa kay OJC. Seiya Senpai, yan, term na, kasabwat yan. Sa mga OFWs natin sa Kuwait, ayan. Melissa Punay, good morning Pilipinas, I'm watching from Kuwait. Ayan, Kuwait na naman. Ay, na po, ayan, wala nang takot sa Panginoon. Ang mga kasamaan. Tingnan natin yung nangyayari ngayon. Sir, yung lumabas na audio recording ni Pastor. Shout out OGR Bastic. Shout out. May napakinggan, di pa ako yan. Ito. Ayan. Ito na. Isa kay OJC. Ini-slideshow ko yan start muna tayo sa una. Ito. Okay. Kung mapapansin nyo dyan, ito muna yung nakalagay sa balita ha. Teka muna guys, i-arrange ko muna ha, para maklaro ninyo kasi hindi masyadong What the heck? Although the electromagnetic cannon can only fire 2 rounds. Ayan, kasi merong mga sabi dito sa balita, look, a Boeing Vertul 107-2, also known as the CH-46 Sea Knight in military service. Oh. Okay? So, ayan, military term ito ha, itong sinabi. Ito na. Commonly used by the United States Marine Corps, was hovering over the KOGC compound, meaning nag-ikot doon sa KOGC compound. And this is believed to be itong helicopter na ito is believed to be owned by the US Marine Corps. Okay? Ito pong mga Boeing na po ito guys, kung tingnan niyo po yung information, hindi po ito binigay ng USA. Never binigay ito ng USA sa Pilipinas. Iba po ang binigay sa atin. Second hand, ito po is hindi po to second hand. Ibig sabihin po, violate na po ng Amerika. Klaro na ho. Ang tanong, anong ginagawa nila dyan? Bakit nila iniikot po ang KOJC? Is there a possibility? Malaki ba ang posibilidad na aangkinin ng Amerika ang KOJC? Aangkinin nila illegally? Okay? Ito na guys. Owned by the US Marine Corps. Okay? This is not the first time that the aircraft widely used by the US. So, ibig sabihin sa Tagalog, hindi po ito ang kauna-unahan na ginamit ito ng United States of America. Pero, naispatan po nila sa KOJC airspace. Meaning, nag-iikot Tankir, sa taas maraming salamat. ng KOJC Pakinggan natin to. compound. Ito nagawa tayo ng reaction dito. Marian Julan, hello po, shoutout po sa inyo. Ito ating mga moderators. Ayan.
Oh, ayan, maliit ha, nakikita nyo. Katabi sa clouds, okay? So, wais itong mga taga KOJC kasi pinicturean nila talaga. Ito pa ha, may iba pang picture. Ito, closer look yan ha. Ah. Oh, yan ang helicopter. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Boeing ho Kasi nga, is chopper po siya. Iba po ang chopper at iba po yung sa helicopter. Ibig sabihin, mga malalaki po ito. Hindi lang isa, siguro marami ho. Ito po ginagamit ito ng mga senators, mga big time, mga higher position sa USA. Ano ang ginagawa nila dyan? High ranking na mga government, military government officials dyan sa KOJC. Bakit nila ginagamit yan? Okay, yan ang sa nakapagtataka. aking sariling opinion, Bawal yan. napansin ko, this is also the first time na nakakita ako ng helicopter na ganito. Kasi I'm not that expert when it comes to the military mga equipments, mga 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 anong tawag doon? Mga air So, sabi ko, baka may ganito tayong helicopter sa Pilipinas. Kasi ako mismo rin, first time kong nakita yan. Pero, sige, let's say, helicopter ito ng ating Philippine, military. Sige, okay. Pero i-zoom natin, lapitan pa natin. Baka, pagmamayari ito ng bansang Pilipinas. Okay, ito pa. Ayan. Medyo malayo. Ito pa. Ayan. Ito. May nakita ng may nakasakay. Kung i-zoom natin yan, malalaman natin yan kung ang nakasakay dyan, Pilipino or dayuhan. Okay, foreigner. So, i-zoom natin. I-try natin i-zoom. Sabay-sabay tayong mag-observe. Kung ito ba ay pagmamayari ng mga dayuhan, specifically ang US Marine Corps, o pagmamayari ito ng bansang Pilipinas. Malalaman natin yan. Di ba? So, ngayon, i-zoom natin. Okay, i-zoom natin. Wait mo na ha. I-zoom natin. I-check natin yung tao na nakita dyan. I-zoom ko pa ha. I-zoom ko pa. Yan, i-zoom ko pa. Klaro. Wait. Klaro, guys. I-zoom natin ha. Ayan. Yan ang i-zoom natin. Tingnan nyo ngayon, guys. Ito na kumakain ng mga balita ngayon, guys. Ito na ngayon. Para Ito ngayon. makita nating lahat kung ito ba ay sinasakyan ng Pilipino or mga dayuhan. Oh my... Ayan. Astagfirullah. Ano sa tingin nyo? Guys, tingnan nyo po, ngayon may lumalabas mismo, klarong-klaro, tingnan nyo po sa internet nyo, tingnan nyo po guys, dalawa, isa po yung sa chopper na to guys ha, sinasabi, dinideny po ng PNP, na hindi po Philippines po yan, pero ang nakasakay po, ang una pong nagra-ride ha, nagko-control, American, ang pangalawang nag-o-observe, Amerikano, puti, hindi itim, Amerikano, Caucasian. Pilipino Oh. or dayuhan? Ayan, Klaro na guys. Tingnan nyo guys ng mabuti. zoom na talaga yan. Ayan. Ito, zoom na. Dalawa. Isang nagko-control Amerika, isa naman is nag-o-observe Amerikano. Ibig sabihin po, kawawa mismo na tayo. Dito, ebidensya na. Evidence. This is clear evidence, guys. Ayan. Ayan. Hindi po yan ICC. Kasi po ang ICC may logo, may po ID. Walang ID. If ang ICC may ID po yan para identification na ICC at the same time, license po siya ng ICC. Kung hindi po siya license, iba na po ito. Klaro. Zoom ko pa yan. Oh, klaro. Ano yan? Tingnan nyo guys sa internet ngayon. Ito, mga balita ngayon. Pilipino. Oh. Wala po siyang ID. Kayo na Mukha pong big time. Ito Oh. yung helicopter na paikot-ikot sa taas ng KOJC. Oh. Ha? Na-picture Maraming salamat. ng KOJC. Information po to guys. Bakit ba ito concern natin? Thank you very Bakit much, ito Duterte concern? Documentaries. Kasi nung hearing, last Friday, nag-hearing, di ba? Sa Davao, with Senator Bato, tinanong po si,
Isa rin pong klarong evidence rin to, okay, na ini-influence rin ng mga Amerikano ang hearing from the very beginning kaya umalis po si Baste Duterte. Bakit tiniming ito nung hearing? That is also another question. Walang ganyang helicopter sa Pilipinas. Totoo po yan. Totoo po yan, Duterte documentaries. Okay? Di ba sinabi ko kanina, okay, kanina sinabi ko pala guys na wala po, ang binibigay ng USA sa atin is second hand. Ito po is not second hand. Ito yung mga ginagamit po ng mga very important na mga high-ranking na government officials sa Amerika. Ito ginagamit to nila sino ang bali yung walang kwentang Amerikano na foreign sino yun? Si Blinken. Okay? Anthony Blinken, ito ginagamit nila. This is very important. Ibig sabihin, may mga high-ranking na mga Amerikano ang nag-i-influence na. Yes, thank you very much si Blinken. Pero si Blinken pala guys, panoorin niyo pala guys ha. Galit si Blinken mismo sa China kasi yung counterpart niya basta. Ipapakita ko yung next time, yung clip na yan. Na tumutulong ba ang mga dayuhan dito patungkol dito kay Kibuloy? Oh. Correct me if I'm wrong. Guys, hindi po to KOJC. Tingnan nyo po guys ngayon, hindi KOJC. Dalawang Amerikano ho, okay, ang lumabas ang kalang picture. American, Caucasian. Deny ni Torre Oh. na may Ito na ho. tumutulong na dayuhan. Wala. Di ba? Pati nga yung mga kasangkapan, heartbeat, pagmamayari raw ito ng bansang Pilipinas. Ngayon, ang tanong, ano itong nag-iikot na helicopter na ito, Torre? Nagtatanong lang kami, Torre, ha? Pagmamayari ba ito ng bansang Pilipinas? O pagmamayari ito ng US Marine Corps? Kung hindi man masasagot ito ni Torre, tayo na lang ang mag-investigate. Ngayon, na zoom out na, zoom in ko. Ito na lang ha, taong bayan ang pahuhusgahin ko. Ito, may sinasabi si Duterte. Itong nakasakay sa helicopter. Buisit tong Amerika at buisit atong administration gustong i-control tayo ng Amerika. Totoo po 'yan. Ang problema, bakit tiniming nung panahon ng hearing? Okay, o malapit ang hearing. Ibig sabihin, kontrolado po ng Amerika Ano na sa influence inyo? na. Dayuhan o Pilipino? May family ako nasa US kaya ako, tita ko, kay Marcos kasi puta, yan ang Amerika buisit. Totoo po 'yan, documentary. Totoo po 'yan. Sabi ni Evangeline Elaizo, Sa lahat pala to mga guys, okay, sa live ko. Okay lang kahit na kaunti lang po kayo. Basta ang importante, i-share nyo po ito. Okay, kahit ito po is ebidensya. Ebidensya to from the very beginning. Kaya pala sila bato, hindi makaangal. Ebidensya na po ito. Amerika na po ang nagko-control sa atin. Amerika na po nag-influence everything. ayan. Plain bread 1990, American. Tingnan nyo guys, ito. Hindi ko pa pala i-share, per next, mamaya. Ayun. Baka gusto nyong i-sharpen natin yung picture. Gusto nyo i-sharpen natin? Okay. Ha? Kaya baka akala natin baka kachila lang yan na Pilipino. O medyo may pagka-mistizo. Yung ano ha. Okay. Iba po ang itsura guys. Iba. I-sharpen natin. Filter. I-filter guys Klaro. Guys, i-filter guys. Klaro, hindi po ICC. Ayan. Klaro, finilter guys, hindi po ICC. Klarong-klaro, Amerikano. Klaro guys. America wants to own the property of Mindanao. They want to own Davao City. It is a fact na. It is not a possibility. It is a fact na guys. You should look at this guys. You should look at this. Nakakatakot ang mga... Ito guys. Ayan, brightness, contrast. Sa mga Davaoeños o taga sa Mindanao, kung gusto nyo mag-separate, okay? Ako, taga Manila ako, purely Pasig ako. Birth certificate ko, guys, Pasig. Guys, pero ako mismo, sumasang-ayon ako sa Mindanao, mag-separate na kayo. If you like to separate, separate now. Not tomorrow, not the other day, now. Klaro na po ito, guys. Tama si PRRD na mag-separate na ang Mindanao. Klaro na ho sa mga Davaoeño, sa mga Cebu, okay? Klaro po, tingnan nyo po itong balita, guys.
This is clear evidence. America has or wants to own Mindanao starting sa KOJC. Magandang spot yan. Pakinggan nyo to guys. O, tingnan po muna natin guys. Okay? Kay delikado ngayon ang Mindanao. Play pa natin to guys. Right? Ayan, ayan. Ano natin? Wait. Okay, ito, filter guys. Pinilter, okay, yung picture. Ito, nakikita nyo, itong aeroplano to, yung nakasakay. Finilter, klarong American. Walang ICC na ID. Walang ICC. Yes, delikado talaga, kaya dapat humiwalay na. Totoo po, taga Manila ako. Sa mga taga Manila dyan, bahala kayo kung magalit kayo sa akin. Alam ko yung ugali ninyo. Manila tayo, Manila boy tayo, pero kahit ako, agree ako, if Mindanao wants to separate, they should separate, not tomorrow, now. Tama si PRRD, tama sila Baste, tama lahat sila. Okay? Thank you very much, Duterte documentary, taga Luzon, pero tama. Ito na talaga. Na natin, kasi okay na yung brightness eh. Okay na yung brightness. Oh my gulay. Ano na lang. Oh my gulay. Ayan. So, i-saturate siguro natin ng konti. Saturate. Ayan. Ako taga Tarlac ako. Thank you very much, Showa. Ako taga Pasig ako, pero kahit ako mismo, talaga ako mapapaiyak ako ngayon sa itong balita ba? Amerikano, they influence the court. Ayan. The hearing, everything, they influence the whole. Wala pa namang sharpen dito. Oh, Brightness, gamma. okay. Talagang ano tayo? Nasa loob, imposible na ito i-edit. Totoo po yan. Totoo po yan, Duterte documentaries. Imposible mismo na i-edit. Klaro na ho, America wants KOJC. It's not a possibility, it is a fact. This is already a fact, guys. Hanap muna ako ng Isuko nyo na. sharpen natin yung ano I will Okay. Ito may nagsasabi mismo na isuko ko si Kibuloy. Actually, may papakita akong picture. Hindi ako, Muslim po ako pero may picture ho na si Kibuloy nasa Amerika. Punta kayo sa Amerika. Ayan, ito sharpen. I will give my best. O sa ibang lugar. Ko Oh my gulay. Mapakita ko sa inyo kung ito ba ito yun. Kayo na ang pinahuhusga ko dito, okay? Oh my gulay. Ayan. Ano sa tingin Oh nyo? my gulay. Ayan. Sharpness yan ha. Kung ano yung sasabi ko ngayon, genuine po to kasi first time ko po to nakita. Hindi ko po to nakita kanina or kahapon, ngayon na po. So kung ano po yung reaction ko ngayon, is yun po reaction po nating lahat, guys. Okay, buti si Duterte documentary nakita po niya to. Ako hindi ko pa nakita pero oh my gulay, oh my gulay. Ano sa tingin nyo? Pilipino o Amerikano? Sige. Klaro oh. Pilipino o Amerikano? Amerikano, hindi ito afam. Oh, di ba? Oh, hindi ito afam. American pure talaga oh. Oh, ayan, dayuhan. Pareha tayo ng obserbasyon. Yun rin ang obserbasyon ko. Oh my gulay. Hindi eh. Oh, ayan. Hindi lang yata isa to. Oh, dalawa. Oh my gulay. Oh my gulay. Naghihintay po kami sa sagot mo. Ito. Kung mga Pilipino, ang dapat yung itanong, wag lang si Bato kasi failure si Bato. Disappointed ako kay Bato. Okay, sorry. Okay, kay Tatay Duterte, pero disappointed ako kay Bato. Okay? Itanong natin mga taong bayan, mga Pilipino, ano ang ginagawa ng Amerikano dyan sa KOJC? Bakit sila lumilipad? Bakit, kahit na hearing, bakit lumipad yan? Meron bang kinalaman yan sa hearing or something worse? May-ari Totoo? ito ng bansang Pilipinas. Pilot yan, totoo. Hindi pwede maging Pilipino yan dahil totoo yan, Duterte documentary. O, klaro, oh. Hearing. Mas takos pang ilong pa niya kaysa kay Piolo Pascual. Mas tisoy talaga kasi Amerikano talaga, oh. Dayuhan dito Oh sa my gulay, oy. Kibuloy. Now, let's be careful about this kasi kumakalat na nga yung Oh, mga usap-usapan na ang mga dayuhan po ang nagbibigay ng pera oh. sa administrasyon na ito. Klaro na, guys. Ulihin si Pastor Akibuloy. Di umano, ha? Oh. Di umano. Kumakalat yan. Kalat na, ito. Ako mismo, ayoko Ebidensya na, oh. maniwala dyan. Kasi wala tayong nakikitang ebidensya. Pero marami. Okay, nanood ako sa US News minsan. Totoo po yan, documentary. Magdi-discuss po tayo kung ano po yung ngayon yung mga vloggers, every vloggers ngayon po sa internet. Ito po yung kumakalat ngayon na kinakatakot ang lahat.
May nagsasabing kay OJC members na gusto ng US ng BBM saka ni Satanas na ibenta. Hindi na po ibebenta. Kukuwain na ho sa harapan nating mga Pilipino. Dabawenyos, either mag-people's power kayo o mag-separate kayo ngayon. Sorry. Okay, as a Manila boy, either mag-people's power kayo ngayon o mag-separate kayo. Yun lang yung choice. There is no other way. There is no second option or third option or fourth option. Two choices. Separation or people's power. Wala tayong nakikitang ebidensya, pero maraming nasasabi. I don't care kung magutom mismo ang ibang Pilipino. Sorry guys ha. Kasi eto guys, kawawa na ang Mindanao eh. Kawawa na eh. Okay? May food basket po dyan ang Mindanao. Food basket po yan ng rice or rice basket po natin yan. If mawala po yan, there's a possibility na magkakaroon tayo ng problema sa supply ng bigas. But then, eto na po is klaro. America wants ang payment nila sa Lend-Lease Act kasi binibigyan tayo ng mga weapons ng Amerika. It's not for free. It's a Lend-Lease Act. It's from the 50s o World War II pa yan. Pero in return, okay, bayaran po natin is either lupa natin, okay, yung land po natin, or hindi man bayaran kundi ilend po muna natin, okay? Or, guys natural resources. Wala tayong oil. We cannot trade oil. Sa Mindanao, yes, may oil sila. Ano pa mayroon tayo na gusto ng Amerika pero wala tayo, okay? Do we have gold? Limited. Actually, mostly, yung mga gold natin sa Mindanao eh. Okay? Ano pa mismo yun? Coffee. Mostly, pinakamasarap na coffee is sa Mindanao, okay? Yung pinakamamahalin, okay, na coffee, dyan yung makita sa Mindanao, saka sa Malaysia. Natural resources, ano pa? Okay? Mura, mga fruits, okay? Anong kakainin nila? Pero konti lang, limited, is not even mismo nakakayanin ang supply and demand ng USA. It's not. So, iba ang gusto nila. They want mismo ang Mindanao. Simple lang. Ito, klaro na, agree on something na wala po tayong ebidensya. Pero mas lalo pong naiintriga ngayon ang taong bayan. O, ebidensya. Helicopter na nag-iikot sa taas ng KOGC, kung i-zoom in natin ang nakitang picture, isang dayuhan. Oh, di isa, dalawa, We are tatlo. waiting for you, Torre, kung ano ang sasabihin nyo dito. Oh my gulay, oh. Naghihintay po kami kung ano ang statement ninyo dito. Huwag mo namang sabihin. Oh Torre, my na gulay, ito ay oh my gulay, oh my AI. gulay. Hindi naman So, may nagsabi na conspiracy theory. Tingnan mo muna ang internet ngayon. Vulgar na ho. It is a fact. Ay AI yan. Oh, hindi na po to AI, guys. Hindi na po to AI. Yung nag-video po, nag-zoom po nito, is meron po siya mismo yung ginagamit na deepware. Yung deepware po mismo sa internet, okay? Yan ang ginagamit mismo ng mga forensic. Ito ginamit na, oh. Amerikano, klaro. Mas maliwanag pa mismo sa umaga. Mas maliwanag pa sa puti. Puti talaga sisilaw ang mga mata natin yan. Ito, oh. Oh my gulay. Diba? Oh my gulay. Kung sabihin Torre. yan kasi Torre is a big traitor sa bansa natin, guys. Torre is helping the Americans na angkinin ang Mindanao. yan. Hindi na po ibenta angkinin. So guys, kayo guys, pag nakikita nyo si Torre, okay, lumayo na kayo. Separation na as soon as possible. Get out, Torre. Get out, mga pulis yan. Oh. Sino Na pulis na hawak ni Torre. Hindi yung mga matitulong pulis, ha. Yung mga pulis na hawak ni Torre. Get out na. To, grabe. Huwag mong sabihin na AI ito Oh my kasi gulay. baka may ipapalabas na video na naman. Itong Oh my gulay. ano tawag dito? SMNI. Kasi Mamaya guys, okay, maglalabas pala ako ng live. Ang mga ibang Amerikano sa Amerika umaangal po sa nangyayari po ngayon sa Pilipinas. Thank you nga pala sa ibang mga vloggers po rito na shinare po ang nangyayari sa Mindanao. May mga Amerikanos na nagre-react ngayon. Kaya po guys, ito hinihintay ko lang yung special na guest natin pero hindi ko papapasukin yun. Yung American mismo na EDCA site soldier na galit sa akin. Naggusto kong sakalin sa muka. Okay? Kasi po, dinalabas sa atin to. Kung may mga Amerikano na EDCA site soldiers na gusto tayong sakalin, na pumapasok po rito, ibig sabihin po, totoo itong information na to.
At sigurado ko mayroong translator yan. May nagtra-translate sa mga American soldiers. Kaya papasok yan rito, makikigulo, at the same time, alam mo talaga na Amerikano. Alam mo bakit? Kasi racist eh. Ano ba ba tingin ng mga Amerikano sa atin, uy? Dati, nung sinabi Kaya niya, ito, kahit sino naman pwede kang nagsabi sakalin. ng QJC. Ah, Oo, ang problema mismo mga American soldiers, mas malakas yan kaysa sa'yo. Mas malaki katawan yan. I'm a big man, man. I'm not that easy. si Atty. Torion, nagpalabas ng picture na naghuhukay sila Torre. Oh. Nung pinakita ni Torre, sabi ni Torre, ang dali naman yan i-edit ng Photoshop. Oh Hindi my totoo. gulay. Di ba? O ngayon, na pinakitaan ng video, Oh, natamimi. pero may sinasabi mismo he's doing a job sa fugitive. Hindi ko ipagtatanggol si Kibuloy, pero ano ang ginagawa ng Amerikano rito? It violates our rights. Mayroon ba silang proper na documentary sa papers para lumipad sa airspace natin? Lalong na sa Mindanao, lalong na sa territory mismo din ng mga Duterte at saka sa Davao. Anong sagot mo dyan? Do they have the papers? If wala, okay, then you are siding mismo with the enemy. Or not the enemy, you are endangering the safety of the Filipino people. Treason! You are doing treason. Yun. Na ngayon, wag mong sabihin AI ito o Photoshop ito. Oh my gulay. Kasi baka may ipapalabas sila na video. Ito. Oh my gulay. Tingnan nyo ngayon guys sa internet ngayon ha. Ito, kumalat na. Sabi ni Antonio Andorza, kano yan, Don Mark, na pareha tayo ng obserbasyon, ha? Oh, I don't wanna conclude, pero yun ang na-observe ko. hindi ka mag-conclude kasi sa internet na. Nag-conclude na, oh. Dito, oh. Ni-research ng SMNI Oh my gulay. na ito ay Boeing Vertol 107. Oh my gulay. Kapag dito ako ng lalamunan ko. Ito ay Medyo nakakot ako. Marine Corps. So, wala na kayong lusot dyan. Oh. Wala nang lusot guys ha. Wala nang lusot. Kayo nang humusga. Oh my gulay. Oh my gulay. Sa taas ng ano, Oh my gulay. mag-react. Ano ang masasabi nyo patungkol dyan? Bakit sila nag-iikot ng QJC? Klaro na guys. Tingnan nyo sa internet ngayon. Sa tingin ko pwedeng yung helicopter na yan is high-tech yan. Meron, hindi ako this is only my Chopper po yan guys. So equip po yan kahit ng mga military sa mga military po dyan, okay? Medyo ako nagdumaan ako sa ROTC ba or something. Alam po ninyong chopper, meron yan mga equipments. Ibang chopper at ibang helicopter. Chopper, meron po yan mga devices. Kaya po malaki yan kasi meron po yan, siguro mga spying or something. Kasya po yan, hindi lang po sa mga tao, okay? Kundi sa mga equipments pa. Totoo yan. Oh. guess, okay? Guess o opinion. Ito, kasi sasabi na kulto, ano yung mong kulto kung sakaling may mga Amerikano na illegally pumasok dito sa atin? Dala-dala yan. Illegal po yan. Kasangkapan dyan, Baka may Klaro na to guys. Ito. tinatawag silang pipicturean nila yung isang compound, no? Na makikita Oh my gulay, nila oh my doon. gulay, oh my gulay. Siguro yung mga under the KOGC compound, kasi meron namang ganyang talagang technology, di ba? Oh my Wala gulay. tayong problema dyan. Kung meron ganyang technology, ang tanong, Kung hindi, mag-side na lang tayo kay President Vladimir Putin. Okay? Sa mga Russians dyan. Okay? Dabarish, comrade. tumutong ba itong mga dayuhan? Yan ang tanong. Di ba? Mag-comment, mag-react, Sa mga Russians dyan, Slovenia, Dabarish. natin yan sa comment section. Okay? So move na tayo sa next nating topic. Okay, Oh itong my next nating gulay, topic, oh my gulay. Ito po, very crucial ito. Ito naman, iba naman to, guys. Sa trending na issue, Okay. ito si Rainer Chu. Si Rainer Ito guys, Pogo naman. Pogo naman. Patunay po ito na hindi po inabolish ni BBM, yung presidente nyo, mga trolls. Hindi po inabolish ni BBM ang Pogo. In fact, andyan pa nga yung pinagbibintangan niya na kasabwat ni Tatay Duterte. Actually, andyan dyan, kadikit po niya. Nagsishake hands sila, tapos siya nag-iinuman, nag-i-enjoy. Ito, hindi po to SMNI. Hindi po to. Okay, sino man to. Ito po is kalat po to sa internet. We are what you call surfing in the internet. Not just one sources, not just the SMNI, but all.
We are surfing all. We're not limiting to one. Why? Because our goal mismo sa live natin is to inform everyone. To inform you, madlang people, na hindi na po tayo binababoy, yung karapatan natin hindi po binababoy, kundi ito na po is fact na harap-harapan, mas lala pa sa budol ang ginagawa ni BBM sa inyo at sa akin at sa ating lahat. Mas lala pa. Okay? This is proof na hindi po inalis ni BBM ang Pogo. In fact, it's under their new management. Guys, oh my gulay. So sa Amerika hindi pala basta-basta na ibebenta ni BBM o ibibigay ang Mindanao sa Amerika, kundi sa Pogo pa. Oh my gulay. Po ay isang na-link po ito. Oh my gulay. Ito ay bigatin raw ito. Okay, sa lahat ng mga debatista rito na DDS, manood po kayo. Pwede nyo na ito gawing bala sa inyo pong mga arguments. Okay? Ebidensya po to na Pogo was never, in fact, it was never abolished. It was just, okay, under the control of BBM. Ito na. Sa mga Ito na, guys. tinatawag nating Sa mga nagdedebate na DDS, gawin nyo to na bala. Okay? Or something na it would actually fuel your knowledge, guys. laking Ito. personalidad when it comes to Pogo. Oh my gulay. Oh my nung gulay. the other week, nag-trending yung mga pictures nila ni BBM. Oh my na gulay. Magkasama sila sa isang bus, magkasama sila sa isang event, pero hindi pa magkalayo lang sila, mga 2-person ang distance. Sabi ng iba, wala, nagpapapicture lang yan ni Look mo BBM. picture. Nagpapapicture. May link po rito, may picture po guys na hindi po yan nagpapapicture. Nag-happy sila. Anong explanation mo sa ganyan? Pogo mismo kasama ni BBM. Pogo mismo nag-e-enjoy sila. Oh my gulay. Okay, sana kung Pogo kasi mamamonitor mo pa yan. Ang problema iba na. Talaga ito na po is lagpas na po sa korupsyon. Oh my gulay. Normal lang yan. Si Duterte nga, may picture rin, di ba? Nagpapapicture lang yan, normal lang yan. Hindi yan sila magkakilala. Oh my Ngayon, gulay. ngayong week na ito, kumalat itong picture. Ito, ipapakita ko sa inyo Kino-confirm na po ito na naka-handshake yung dalawa o nagka-holding hands itong dalawa. Oh my gulay. Ito guys ito yung sinasabi na notorious na dapat ikulong ni BBM. Ito ang dapat ikulong sa Pogo. Pero bakit nag-handshake ngayon? Okay? Bakit? Ito na. Ito ipapakita ko sa inyo. Ito. Ay, yun. Ito yun Oh my gulay. Yan. Yung picture na yan. Yung thumbnail natin mismo. Ito po guys, itong sinishake po ni BBM, okay, wanted rin po ito sa China. So kahit ng Chinese government, they don't like this. They are hunting this man. Okay, kasi po bawal po ngayon ang gambling sa China. Kung uuwi po to sa China, makita po mismo na online gambling sa kanya, okay, yari po siya. So, ito po, kung sabi nyo, ay, China. No, it's not. Even the Chinese want this man. They want this, but they can't. Because BBM is shaking his hands. At ito, under the protection ni BBM. Under the protection. Sa harapan ninyo mga taong bayan. Oh my gulay. Sabi dito sa balita, Oh my gulay. Litrato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kasama ang isang sinasabing Pogo Boss. Oh? Pogo Boss ang term kumakalat. Ayan. I think Guys, okay, sa mga magtatanong kung pro-China po ako, okay, Pogo is banned, is criminalized, is a big crime ngayon sa China. So, itong taong to, kung uuwi po ng China again, uhulihin po siya. So, dito lang siya sa Pilipinas. ng News 5 o UNTV. I-check muna natin kung sino mainstream media ang nagbabalita dito, okay? Mainstream pa ninyo. Mainstream, UNTV, siguro Rappler pa to. Ito yung media ninyo. Don't be angry sa akin. Don't blame the messenger. Blame the news. Your own news. Okay? Kasi
pinakita na itong pictures Ah? ni Attorney Topacio. Oh my Okay? God. Sige. I-play natin yung video. Okay? Oh my gulay. May mga kumakalat namang litrato ni Pangulong Bongbong. So ang Oh. balita dito, News 5. Okay? Oh. Bias news bias news na ho ito. Ito na yung mga bias news na kakampi mismo, yung binabayaran ni BBM pero binabalita mismo. Oh, News 5, News 5. Okay? Pogo Big Boss na si Rainier 2. Sa isang press conference kanina, inilabas si Attorney Ferdinand Topacio ang mga Oh my larawan gulay. kasama si PBBM. Wala siyang ibinigay na detalye, pero nasa mga senador na raw kung gusto nila itong imbestigahan. Wala pang Mga senador, Oh, anong say nyo dyan mga guys? News 5 na po. News 5 is diehard BBM yan na news. Okay, bias. Mas bias pa yun sa bias. Oh, pero binalita po ang big boss ng Pogo. Kasama ni BBM, si BBM walang reaksyon. Okay? Pero nagsabi si BBM, okay, last year sa kanya, proud na proud siya. Pinagmamalaki ninyo na nilalabanan niya ang Pogo. Nilalabanan niya. Pero bakit ngayon po shake hands po niya? Oh, ito. Klaro to. It is, ito, klaro pa ang logo, ABC5, Frontline. Oh my fair green ganggulay. tayo. Imbestigahan nyo ito. Ha? Ito lang suggestion ko. Kasama po ang ating presidente. Pero I think itong mga pictures na ito, hindi pa presidente si Bongbong Marcos dito. Pero we are talking here about Pogo. Oh. Sinabi ni Bongbong Marcos na itigil na itong Pogo na ito. Oh. Ngayon, merong mga kalaban ng mga Duterte na pilit nilang i-link ang mga Duterte dito sa Pogo. Kasi may kumakalat raw. Guys, ito ang patunay na inosente si Tatay Duterte, si President former Rodrigo Roa Duterte, at si BBM mismo, ang kanyang crime, nililipat po niya. Ito na guys. Pictures di umano nakasama si Duterte. Oh my gulay. Ngayon, ano ito? Mas grabe ito. Oh. Ang daming pictures na kumakalat. Oh. Si BBM at si Rainer Chu magkasama sa isang picture. Okay. Tandaan nyo guys ha. Okay, to all the good boys and girls po rito, Rainer Chu. Rainer Chu. Okay, hindi Chu, okay? Kundi T-I-U. Rainer Chu. Kasama ni BBM. Ano ang sasabihin ninyo yan? Big boss ng Pogo. Isang event at may latest picture pa na natuklasan na nagkakamayan sila. Oh, magkabayan pa. Nagholdinghan sila. Oh, Ang tanong, magkakilala ba sila personally? oh. Magkaibigan ba sila? May business ba sila? Oh. Ano ang kanilang mga pinag-usapan? Oh my Ano gulay. ang kanilang mga transaksyon? Oh. O wala ba silang transaksyon? Yan ang umiikot ng mga isipan ng taong bayan ngayon. Oh guys, Di ba? Ano? picture mismo magkadikit sila. Nag-shake hands tapos yun magkadikit mismo sila. Pag sa mga psychologists po yan, close po sila. Ito. Oh, ito na guys. This is evidence. Klarong evidence ho. Mamintang sa mga Duterte, Oh. pero ngayon, Tama ang sinabi mismo nilang Maharlika at ngayon kinonfirm na po ng ibang mga vloggers at lahat na ho dito sa internet. Okay? Ito neutral, kahit man neutral, okay? Pogo mismo, the big boss of Pogo, Rainer 2 and BBM. yan, itong mga litratong kumakalat na ito, Oh my gulay. dapat rin natin pagtuunan ng pansin ito. Oh my Kasi gulay. bago kayo mamintang sa mga Duterte, pag-usapan rin natin to para fair tayong lahat. Oh my gulay. Ang taong bayan po will be the judge. Taong bayan po ang manghusga. Sa mga DDS na mahilig po magdebate, ito na ang time ninyo. Obserbahan nyo po itong balita na to. Then, pagdating po ninyo sa mga platform, pwede nyo ilabas po ito, guys. Okay, kahit na sino pa yung magaling na Poncio Pilato na yun, kung saan galing man yan. Kahit na galing po yan sa abogado yan, hindi po sila makakasabi nito. They could not deny this. Rainer 2 and BBM
Pogo, friends, or closer pa sa friends. Ganito. Oh my ginggang gulay. Kung nagpapapicture lang ba? O magkakilala lang ba? Oh my ginggang gulay. Di ba? Oh, ano kayo ngayon? Mga vloggers dyan ni PBBM, ipagtanggol nyo ito. Ha? Ang hilig-hilig nyong mangsita naming mga vloggers ni Duterte, pero hindi kayo marunong hindi kayo marunong itanggol itong issue na ito. Ipagtanggol nyo ito. Ako, hindi ako namimintang. Oh, yung mata pa mismo ni Bibim, wait pa. Nangingiwi pa. Abang katabi niya si Rainer ito. Siguro bagong batak pa. Ako, ano ito? Oh my ginggang gulay. Ang hilig-hilig nyo mamintang sa mga Oh. Duterte. Rainer 2 is a big man. Bigger man pa yan kaysa sa kay Michael Yang. Okay, oh my gulay. Pero ito, ano ito? The big boss of Pogo himself. Bongbong Marcos. Nakahawak ang kamay dito Tabi ng sa tayo. Ito. boss na sinasabi ng News 5. Pogo boss. Oh my gulay. Yeah? Reaksyon ang Malacanang tungkol dito. Kamakailan lang na Ito pong balita na to is hindi po sa SMNI. This is from ABC5. Brought to you by the Bias Media. Galing ngayon sa inyo. maglabas din si Topacio ng litrato ni PBBM kasama ni Cassandra Leong na inuugnay din sa iligal na Pogo. Si Topacio Cassandra Leong. Link po yan sa Pogo. Sa pa yan. Ayon sa kanya, nasa ospital pa rin ngayon si Ong dahil sa mental health issues kasunod ng anyay nakakatromang pambubuli sa kanya sa nakaraang House Squad Committee hearing. Nakararanas Imagine that one. Oh, binubuli siya, pero patago, kaibigan siya. Patago, kaibigan siya mismo. Link po siya sa Marcos. Oh, Ayaw ng so best friend, yung mga kinakasuhan nila is best friend din pala ni BBM. What the heck? hearing ni Cassandra. So sa hearing po na yan, klaro po na pambubudol. Yung pong hearing na nakikita po ninyo yung mismo sa Pogo, it's not real. It's scripted. It's fabricated. Oh my gulay. Watching that one, ha? Oh, Nasira ang kanyang utak. oh my gulay. Kawawa. Oh. Ito lang yung tanong ko, ganyan na ba tayo? Hearing tayo ng hearing ng mga, nag-i-invite po tayo ng mga resource person na kagaya nito. Hindi ko lang alam if that's the Tuwin muna akong tubig, guys. resource person ba siya. I'm thirsty. Ba siya o As hell. Basta in-invite nyo dyan. Pagkatapos, ayaw nang pumunta dyan. Kasi medyo Ako tingin ko fabricated po to, scripted to eh. Kaibigan yan eh. Close na kaibigan yan mismo eh, ni BBM. Tapos yan, oh my gulay. seryoso. Siguro baka matagal na po ito na case po ng depression kasi di ba pag sumusobra ka sa pagbangag o pagsabi ng cocaine, may side effect yan. It could be also depression rin. Ang mental health, seryoso yan. Kahit nga sa ibang bansa, I'm going to drink some water. basta mental health issue na ang pinag-usapan, nire-respeto talaga yan. Mga palangga. din daw na breakdown si Ong. Dahil dito, hindi na raw kayang humarap ni Ong sa mga susunod na pagdinig. Ikulong na lang daw siya kaysa pahiyain pa sa harap. Imagine that one. Mas pinili niyang ikulong na lang siya kaysa na-trauma siya dito sa napahiya siya buong bansa. Hindi ko naman hinuhusgahan na dapat siyang iano kasi may kasalanan siya, ganun, ganyan. Pero human rights na saan na kayo? Tao rin naman ito. Cheers. Nasasaktan, may puso, may buhay po itong babaeng ito. Let us say, siya yung, example na ito, let us say na siya yung makasalanan sa mundo. At ako sa akin, opinion ko to hindi na to i-base muna sa kanya. Ako, pero ito, opinion ko to. Siguro ho, kaya pinapalabas po nila mismo na nasa depression po si Ong, okay? Pero sa totoo pa lang is, parang katulad po yung sa mga Padilla Leaks na ika-cancel. Parang paraan po yan i-cancel lang hearing kasi ayaw po ng mga mga Marcos na malink ang pangalan po nila sa Pogo. Kahit na halata na po, itong hearing na to, na nakikita natin about Pogo, is scripted. Scripted. Oh my gulay. Oh my gulay.
Ito na guys, ito na. This, We can say our opinion, but in my personal opinion ko lang po to, okay? Ika-cancel po yan. Gawa lang nila na reason na, uy, itong tao to si Ong, may depression, hindi po siya pupunta. Pero actually sabihin nila, high five, Ong! Pag high five si Lisa sa taras, saka si Ong, high five! Ngayon, relax ka lang. Kasi huwag kang magganong magsalita. Relax ka lang muna. Kasi huwag mo sabihin na nakading kami. Kahit na may mga ebidensya, may mga pictures, may mga link sa internet na magka-vibes tayo, na chika-chika babes tayo. Yan na. deserve niya bang ipahiya? Deserve niya bang Oh. magkaganyan? Masira yung utak? Deserve ba niya? Oh. Itong ganda-ganda pa ni Ong. Babaeng ito, kinikreate rin ito. Ganda pa ni Ong. You know, sorry guys. Okay, I have a thing miso sa mga chinita beauties katulad nila Kim Chu. I go head over heels sa mga chinita. As in, lalo mga mukhang Koreana. Oh, man. You capture my heart. But anyway, ito, Ito ebidensya ng guys. Panginoon. Lahat naman tayo, we are all created by God. So let's respect all the creation God has made. Kahit konting respeto lang. Oh. Ako, hindi ako nagmamagaling dito ha. Hindi ako Clear evidence po ito guys sa Pogo. Na ito may nagsabi mismo na scripted yung sa Pogo para ilayo po tayo sa condition po. I have to agree. CDM. I have to agree. Ito na po. Ebidensya na po ito na yung sa Pogo mismo na mga trial na to is scripted. It's a big fabricated lie. BBM and Lisa Tanas are the big boys o girls na nag-i-involve. Kung may boss mismo, yung boss mismo sa Pogo at yung mga iba mismo mga big time na link sa Pogo, to mga kaibigan nila. Oh, ito na ka makita Lisa Tanas, tapos ito si Ong, nakadikit dito, tapos siya nag-smile, ganito pa. Okay. The following days, mayroong trial. Oh. nagmamalinis na ako ay malinis. Oh my ginggang gulay. Ako. Senado o itong Kongreso, tama ba itong ginagawa natin? Yung style na naghihiring po tayo at merong mga taong nagkaganito. Sa CDM, sa KOJC, ililink ko muli mamaya, sorry, yung KOJC, medyo may, a little bit magpaprioritize ako sa ganyan kasi po, may mga Americans na po na nagpa-fly, ito, yung link ko po, na nagpa-fly po ngayon sa KOJC, and they want Mindanao, not KOJC, not just Davao City, they want Mindanao to be their property, to be a colony of USA. May ebidensya po. Pero anyway, thank you very much, CDM. Dito lang, tambay ka lang rito. Okay, kung gusto mo magdebate, at least kung magdedebate ka, may kang alam na information. This is very crucial and vital, guys. Ayaw nang pumunta kasi po, yung utak po nasisira. Oh. Mental health issue nga. Oh. And this is a serious issue when it comes to mental health. Seryoso yan. Ako tingin ko scripted to eh. Hero. Huwag niyong sabihin, drama lang yan. Drama lang yan. Hindi natin pwedeng ganunin. Oh. Mental health issue po is a serious, is a serious case. Now, human rights, ito yung tamang panahon para mag-insert kayo dito sa issue na ito. Mamaya rin guys, okay, tapos itong live na to, pupunta po ako sa isa pa, hindi pala tapos ang live na to. Tapos ang video pala na to, nilipat naman po ako sa isang video naman ho, na si Alice Go, binibigyan ng VIP treatment. Di ba link si Alice Go sa Pogo? So bakit binibigyan ng VIP treatment si Alice Go? Kung siya ang sinasabi ng administration na to at lahat ng balita na siya pinakaparang reyna ng Pogo. Okay? Isa po yung evidence, okay, na itong Pogo na to, na kaso na to, is a big budul-budul sa ating mga Pilipino, guys. Binubudul tayo, binubudul ka, binubudul ako. Noon, yung mga NBA, kaagad mayroong mga Oh NBA my na gulay. mga nasyusyutay. No. Dakdak ng dakdak kaagad itong mga human rights.
Ngayon, ito, mental health issue. Hmm. Human rights, tama pa ba ito? Hmm. Ako natatanong lang. Nagtatanong ako kasi Oh my God, ang ganda pa naman ni Ong. tao yan. Parang mong Karapatan Koreana yan. princess. Para sa akin ha, this is my own opinion. Mas grabe pa ito sa mga nasyusyutay. Alam nyo ba kung bakit? Yung mga nasyusyutay na mga NPA, pero sinasaktan ng kalang ngayon, patungkol dito sa, I don't wanna discuss this, yung mga kay Rainer Chu, nahawak yung kamay ni Bibi. Again guys, sa mga mahilig po magdebate po rito, tandaan niyo po ang pangalan. Rainer Chu, saka yung Ong, Kati Ong yata, I forgot, okay, sorry. I-play ko mamaya, okay? Rainer Chu, friend of BBM, big boss of Pogo, friend of BBM. Yan po ang patunay, okay, Cassandra Ong. Maraming salamat, okay? Patunay ho na yung sa trial, sa Pogo, is scripted. It's a big budol-budol lie. Para sa mga chikiting natin rito, saka sa inyo guys. Okay? Sa iyo, saka sa ako, at sa mga bata, at saka sa mga estudyante na nanonood, it's a big lie talaga. Oh my gulay. Ayaw kong i-discuss kasi sometimes nakukurnihan ako, di ba? Kaysa sabihin ng iba, nagpapapicture lang, gano'n, ganyan. Pero Oh my gulay. it's also unfair kung hindi natin ito pag-uusapan. Oh, tingnan niyo pa ang picture ni Rainer Chu sa si BBM habang nag-shake hands sila dito sila. Shake hands. Gawin ito si BBM. So dumalaki pa yung mata niya. Ibig sabihin, may substance, talagang kahit na matagal na po yung mga pictures na yan, meron na pong diferensya sa health, may health problem na po si BBM. Duterte. Kasi mamaya, panoorin po natin, ang mag-asawa, okay, si Lisa Talas at saka si BBM na nasa hospital. Okay? Klaro. Pero rin sa kay Pangulong Duterte. Play po natin yan mamaya. Okay, mag-alala guys. Yung kay Duterte, pag-usapan na rin natin yung kay Bongbong Marcos. Oo. Di ba? Oh my gulay. Oh my gulay. Oh. I therefore conclude na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon, sobrang madrama when it comes to Oh. pamumulitika. Yun ang Okay. totoo. Ito opinion ko yan. Sarili I-pass forward mo natin to. Okay guys, kung sakali na nagtaka kayo, hindi po si Maharlika, we are surfing ngayon sa internet. Every available na sources para dagdag po sa kaisipan natin. May kasabihan, knowledge is power. Knowledge is the key to freedom and liberation against graft and corruption. The more na may knowledge po tayo guys, the more na alam po natin kung aware tayo sa mga nangyayari. The more na alam natin kung sino ang mga players sa Pogo, sino ang mga nagkukunwari. Akala mo hero, pero yun pala, kasabwat na nilalaro lang po tayo guys. Okay? Stick around sa akin guys. Itong batikang Mamayang gabi, itatry ko rin po na mag-live. Okay guys? Tukol naman po sa iba naman ng mga sources. Okay guys? Kung kaya pa ang katawan. Kasi tama nyo, kulang ako sa tulog kasi sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Umiiyak po ako. Pero now, I realize that I cannot fight ito mismo because we are nasa TikTok. Okay? We are in the information war. na si Jason Za na meron raw couple na nag-aaway na na-hospital, bla 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 bla. Tapos, nag-vlog naman, no? Sinakyan ni Maharlika. Tama ba yung term ko? Sinakyan o may alam ba talaga si Maharlika sa kanyang puting ahas, di ba? Yan naman lagi ang sinasabi niya, puting ahas. Na, ito, si Bongbong Marcos raw ito, at si Lisa Araneta Marcos na na-hospital, nag-aaway, nagsabunutan. To the point. Ito na guys, ito i-confirm na po yung sa kay Maharlika. Okay, yung sa news po sa ospital. Si Bangag. May head injury raw yung isa. Oh. Yung isa ron. Ito na guys, okay? Stick around. Mahirap makahinga. Diba? Merong mga ganon na istorya. So, hindi ko rin pinapansin kasi wala naman tayong ebidensya, di ba? Masarap kasing pakinggan, no? Na, grabe, no? First Lady at saka Presidente. Pag nung in-interview si PBBM, itinanggi niya, di ba? Hindi yun totoo, fake news yun, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla.
Tinitira pa nga si PBBM. Kung fake news yung PBBM, sabi pa nga ni PBBM, ito yung dapat nating bantayan, yung mga fake news. Kinain rin niya ang niyang sinabi dahil nagsasabi siya na mga pulis doon sa QOGC walang dalang jaril. Pero merong video na nagpapatunay na nagdadala talaga ng jaril, di ba? Na ano yon. Sige, hindi ko kasi ito na-zoom. Inside na tigig. Ito na po guys. Okay, tingnan niyo po guys, ito sources mismo is insider info Taguig Hospital VIP. Okay? Taguig Hospital VIP. Ito na po mismo yung sinasabi po ni Maharlika saka sa puting ahas po niya na tungkol po kay BBM saka sa health condition niya. Okay? Na tinatakpan ng mga bias na mga media. Okay? Ayan, Tara. ayan. Wait muna. Ayan. Ang tanong dito kung ma-zoom ko pa ba ito, ha? Okay. Ang source po nito guys, ito ang news, ito news mismo. Tingnan niyo ngayon sa Google po ninyo. Okay, Google niyo Google, okay? Insider information, Taguig Hospital VIP. Okay, I repeat, Taguig Hospital VIP insider info. Ayan, oh. By okay, hindi ko na sabihin mismo yung editor. Baka Ibinalita ito na hindi pala editor, yung nagsulat o yung reporter. insider info. Okay? Insider info. Merong, ang dami nang nag-share dito, ha? Ang dami nang nag-share. I-share nyo po ito guys. Ebidensya about sa health na nangyari kay BBM at kay Lisa Marcos. Babasahin ko lang. Okay? Ha? Hindi ko sinabi na totoo ito. Hindi ko sinabing hindi ito totoo. Basahin lang natin. Pero makakonfirm pa ito kasi marami pa itong mga information guys. I-conclude natin kung ito ay totoo o hindi. Okay? Sabay-sabay tayong mag-observe. Sabay-sabay tayong mag-react. At ipalabas natin ang ating opinion patungkol dito. Inilabas ito sa Facebook. Marami ang nagsishare. Insider info. Taguig Hospital VVIP by Miguel R. Camos. Inilabas ito September 4, 2024. Miguel R. Camos, okay? Right. Ito yung nakalagay. Sabay-sabay nating basahin. A hospital in Taguig Hindi po tayo talaga the pinanood. scene of intrigue 2024. Okay. Ito yung nakalagay. Sabay-sabay nating basahin. A hospital in Taguig became the scene of intrigue when a VIP couple, was airlifted from their residence in Airlifted. Isa lang, bihira lang makagamit yan. Manila for emergency treatment. Kahit po mismo yung mga ibang oligarchs, hindi po yan nag-airlifted. Wala sila gaano access sa airlift. Kilala nyo lang kung sinong may access sa airlift. Okay, guys? Okay? Kilala nyo po, guys. Okay, Sam. Maraming salamat. I-content mo yan. Lahat ng mga debatista, i-content nyo ito. Okay, ako retired na ako sa debate, pero it doesn't mean mismo na hindi ko mapasa yung knowledge ko sa inyo. Okay? I-content nyo po ito. Sino lang po ang may access sa helicopter? Ito na. Meaning, sinakay po siguro ito ng helicopter. VIP, ha? Sino ba ang VIP couple na residents from Manila? Sinakay po ng helicopter, no? For emergency treatment. Bakit? Ano bang meron? Bakit emergency treatment? Oh, may gulay. Ang couple, sumiling dalawa. So, meaning, may Totoo po yan. CDM, totoo po yan. Kinakailangan malaman natin every information na available. Pag sa knowledge pa, we have the, what you call this, more power. Ito na guys. buwan talaga na nakapagsabi na yayamanin ito kasi meron silang airlift talaga
na kung anytime merong emergency, pwede silang mahatid. Kahit po mismo yung mga ibang oligarchs, wala po ganyan power sa helicopter. Okay? Para i-clarify ko lang, kahit ibang oligarchs, they might have a yacht, okay? Barko o bangka, okay? Or sana, they have magandang sasakyan, pero airlift, helicopter, mahirap po yan. Tax money yung kailangan mo yan para i-maintain. Ito na. Hindi lang sinabi kung helicopter ba, anong klaseng helicopter, walang binanggit ha. Oh my gulay. Ngayon, ito yung sabi. The chatter in the business community. Binigyan tayo ng hint. The chatter in the business community was that the couple got into heated. Ito yung kumakalat ha. Basahin nyo guys ha. Ito, may sinasabi ang wife is mayroong injury rito sa ulo. Kilala nyo kung sino yan? Sa puting ahas. Away. Ha? Merong argumento ha. Heated argument. During their usual evening wind down after a long day. So Oh my normal sa gulay. isang couple na pero talagang uminit yung ulo kasi siguro pagod na silang dalawa kung ano-ano ang kanilang linakan, di ba? Pero hindi ito binanggit ha na si PBBM at si First Lady ito. Hindi binanggit ha. You're welcome, Sam. Puro lang ito. Ma-DDS. Parang matatawag pa nga na blind item, di ba? Things escalated. No? Maraming mga usap-usapan. Pagkatapos itong topic na to, lilipat naman tayo kay Alice Go at alamin natin kung ano pa ang mga nakatagong sikreto ng Pogo at Alice Go. Bakit siya binibigyan ng VIP treatment? Na nakakaduda. Nalalaki yung mata natin. Sa mga marites dito, busog kayo. At sa mga DDS mismo rito, pandaban to guys. Knowledge is power. And the wife suffered a head injury. Oh my goodness. Sa couple na ito, ang babae raw nagka-head injury. While the husband was rushed with severe breathing problems, meaning hirap huminga. You're welcome, Sam. Ano ang ginawa ng dalawa? Anong klaseng away ito? Nagbukbugan ba sila? Nagsabunutan ba sila? Anong tawag doon? Sinok ba? Or Okay, ano? para po sa mga bagong comers po rito, sa mga bago pong pumasok po, okay, ang source po mismo is Insider, okay? Insider PH, okay? Ipopost ko po mamaya yung link, okay? Or kung hindi, siguro follow na kayo kay Sam. Sam, this is your time to shine. As a friend or as a brother. Okay? Bakit Ito. pinangga ba yung ulo sa kung saan-saan? Bakit nagka-head injury? Oh. Insider PH. Maraming salamat. Tapos, Oh my gulay. sa severe breathing, Ito lang. meaning hirap huminga. So kung i-analyze ko, kung si Liza Marcos ito at si Bongbong Marcos, di ba nagpapa-interview si Bongbong Marcos sa Malacanang? Malacanang ba yun? Basta ambush interview. Patungkol po doon sa I think at that time nagko-comment po si Bongbong Marcos ayan, napatungkol nga doon sa itong issue na ito na, di ba? Kung makikita mo sa RTVM YouTube channel, yung media interview doon, I think it's ambush interview, tinanong si Bongbong Marcos, Sir, ano yung nabalitaan namin na na-hospital ro kayo? Ganon, ganyan. O, di ba? Dininay ni PBBM. That's fake news, blah, 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 blah. Kasabay na naglabas ng statement si PBBM patungkol ni Mayor Alice Go na nahuli na doon sa Indonesia, di ba? Nakaputi pa siya ng nakaputi pa siya ng polo. I think polo ba yan? Nakaputi ng polo. Tapos napansin po ng taong bayan na medyo singkit si PBBM. Parang kababago lang Totoo po yan, diversity. kababago lang na
ba from bed? Anak, ganyan. Just woke up ba na mukha? Sa mga ibang DDS po rito, kung sakali na nainis kayo kasi may mga iba rito na mga hunyango na minomonopolize ang information. Ngayon po, hindi na po monopolize ang information. It is free na po sa lahat. At sa mga ibang nagkukunwaring DDS na sinasabi ng intellectuals na galit na galit sa akin kasi natalo kita, kilala kita, okay? There's a reason why hindi ka nakasurvive sa akin o kayo. You can... Sabi ng iba, bakit singkit yan? Alam ko mamaya papasok kayo dito sa live quotation, magagalit kayo, magkukunwari kayo. Pero anyway, yung nagkukunwaring intellect dyan, okay, na natalo, there's a reason kung bakit you never survive. Dahil sa away ng may gano'n na speculation. Ako naman hindi ako maniniwala kasi wala na tayong ebidensya. Di ba? So, yun ang mga kumakalat at that time. Okay? Kasi, posible. Kung i-analyze mo, posible. Kasi, severe breathing, hirap huminga, tapos nagkauna okay raw, no? So, baka nga... Ito na po guys, yung kay BBM. Information na po ito. Severe bleeding na ho. Ito na. Kasi Ito na. yung mata raw, Yung may bukol, hindi si BBM dito. nagsisinungaling. Or dito. Makikita mo talaga doon sa statement niya with Mayor Alice Go, yung nadakip doon sa Indonesia, yung mata ni Bongbong Marcos, kung mapapansin mo, very tired. Ha? Ano talaga? Parang he is sick. Kung tingnan. Okay? So, mas lalong uminit yung issue. This hospital is known for having the best doctors in the country and excellent facilities. Ngayon, Kaya hindi sila nauna sa St. Luke Hospital. Okay? ang right ang tamang magsasabi dito, no, na magpapatunay na ito ay totoo, yung hospital. Pero I don't think so na sasabihin niya because it's kaya nga yung mga hospitals, di ba, when it comes to privacy, they are very particular about that. So I don't think so na sila po ay magre-reveal ng something ng ganyan, di ba? So, itong hospital raw sa Taguig is known na kilala na nandyan po ang mga best doctors sa bansang Pilipinas. At sobrang magara yung mga facilities, meaning high-tech. Ito guys, okay, sa news po nito, wife suffered from head injury. Tapos the husband was rushed by severe bleeding. Okay? Si BBM. Kasi po, every time na ini-interview si BBM, di ba kayo nagtataka ba't ini-interview si BBM? Bakit siya ganito? Parang hinihingal siya ba? Yan na po guys. Okay? Si BBM po, kasi sobra mismo sa pagka-pulveron, ito na po yung mga side effects mismo sa kanya. There's a problem mismo sa liver po niya. Okay? Liver po niya. Kaya po mismo yung lungs niya is affected sa kidney po niya. Kaya every time na ini-interview siya, ganito siya. Tapos siya, ito lumalaki. Okay? Because meron na po siyang problema sa lungs po niya. Ito na po yun guys. Naklaro na po na yung puting ahas po ni Maharlika is accurate. I repeat, 101% accurate. Okay? Kompleto siguro kasi excellent facilities na sinabi dito. Okay? It is preferred choice for treating yung mga mayayaman, wealthy, and high profile patients. So pasok po sila dito, Liza Araneta Marcos dito. Yung mga high profile siguro, yung mga mayayaman talaga, di ba? High profile. Ang tanong is, sino lang ba ang pupwede na magkaroon ng airplane na pupwede ipasugod? Kahit mismo mga pinakamayayaman na mga oligarchs, hindi yan nag-airplane. Siguro barko o meron sila sariling yacht. Okay? Private na barko. Pero hindi pala airplane, helicopter? Isa lang yung kilala ko na pupwede mismo gumagamit ng helicopter kasi po, guys, kung sa breeding po, okay, mahirap po na i-drive nyo po yan. Okay? Kasi po pag mag-drive, yung lungs po niya, yung mga organs po niya, pwede po na madamay ho. So, helicopter po. Okay? Para mabilis po at the same time, para hindi po yung dire-diretso yung line na hindi zigzag-zigzag po. Yan na yan. BBM na. Pasok, pwede rin. Pasok sila F. Eliza dito, di ba?
Pasok siya lang naman ang Because of talaga eh. quality of service and also its strict discretion, especially for its very important guests. So pasok itong hospital na ito. Diba? The good news is, ito yung good news. Oh my gulay. The good news is the couple's injuries have been treated successfully and hopefully will party more responsibly in the future. Guys, ano na kaso? Party more in the future. Magpa-party pa more. Oh my gulay, BBM! Party pa more. Dahil joke. Party pa more. Nasugod siya mismo sa hospital, sa Taguig, dahil sa party. Okay? So, sino mismo yung nag-party? Tapos siya sinugod mismo sa hospital na naka-helicopter. Okay? Sino yan? Ebidensya na po, guys. This is clear evidence. May pagkabayas. Okay? Hindi na ipapangalan, syempre, kasi syempre bayaran eh. Okay, babayaran. Pero, hindi rin maitatago. Okay, kasi si BBM, kung pangalan mo yun, matatakot siya na ibulgar yung pangalan niya. Okay, na nasugod siya sa hospital. Kasi pag ibubulgar ang pangalan po ni BBM, okay guys, ibubulgar yan, then automatic si VP Sara ay magiging president. Kahit na isang araw, 3 araw, yan na yan. Sa batas po natin, or sa law of succession po natin, okay, if the president is incapacitated, even for days or even for weeks, the vice president will act or will be automatic the president, while the real president ay nagpapagaling. Yan na po yan. Eh, hindi yun ipapangalan ni BBM. Takot po siya. Kasi kung maipangalan po yan, makukulong po si BBM. Guys, eto na. Health problem to ni BBM. Yung party more responsibly. So ako, sa unang napunta siya, nasugod po siya, guys, okay, dahil sa after ng party. Okay? Sinugod siya sa hospital sa Taguig after ng party so that he could party more. Eto na, guys. yun ko dito. Oh my gunggang gulay. Itong At po guys, hindi po to kay Maharlika at hindi po to mismo sa SMNI. We will serve every available na information. Okay? And tonight, kung kaya palang katawan, okay, serve pa more tayo. Inform pa more. naglabas dito Oh my gulay. Itong ito yung insider info Taguig. Medyo bias rin, konti, di ba? Bias, siyempre, natural. Sa totoo lang, kung tatanungin nyo, kung ito, Don Mar, totoo ba ito o hindi? Ang problema is bakit helicopter, tapos bakit after the party, hinugod siya in the helicopter. Ako, marami pa tayo narinig, may pa tayo mga iba na mga oligarchs na nagkaroon sa problema, hindi sila sinusugod sa helicopter. Sasakyan o kaya yacht. Pinakagrabe is yacht. Pero helicopter. Tapos sa party, oh man. Ako, Obvious. ang hirap pa, sa as of now guys, ang hirap pa paniwalaan. And mahirap itong i-conclude kasi for sure ang hospital po, ayaw, kung totoo man ito, hindi rin ito aaminin ng hospital kasi nga, merong privacy yan. May nakasaad yan sa batas na ang isang hospital, doctors, nurses, hindi yan sila magre-reveal ng Totoo po yan. mga pasyente. Merong ganyang sa batas natin eh. So, eto po. Sa mga DDS, i-content nyo to. I-content nyo all you want. It's a content galore. Iiyak ngayon yung mga pinaka-the best na mga BBM at mga kakamping at mga Leni Robredo ngayon. Ipagtanggol nyo to guys. Ito pagtanggol nyo mga Leni Robredo sa kanyang mga BBM supporters. Ano excuse nyo dito? Article na ito. Ito lang kung totoo. Kung ito po ay Duterte. totoo, siguro, meron pong Oh my sabi gulay. natin, informant galing dyan sa hospital. Malapit na po tayo matapos po sa ganito po. After that, lilipat naman po tayo kay Alice Go. How deep ba, hindi na conspiracy, pero how deep ba ang pangbubudol sa ating mga taong bayan? Alam tayo natin na sumasayaw si BBM na bumubudol. Pero ang tanong, gaano kalalim ang sayaw niya? Talaga tumatawa siya.
Pinagtatawanan tayo sa ating muka, guys. Makalat yung istorya from this issue to this issue hanggang Oh my na gulay. lumabas in public, di ba? Kasi airlift, Oh, talagang siguro maraming nakakita, kumakalat yung mga kasi wala namang nakapag-picture, di ba? oh. Yan ang malaking tanong, bakit wala nakapicture? At the same time, pwede rin na ito po ay fake news. Talagang siniraan lang si PBBM at si Liza Araneta Marcos. Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Pero ang problema is may confirmation dito eh. VIP helicopter after the party. Sino bang mahilig mag-party dito na para bang walang katapusan ang party niya habang naghihirap tayo? You know kung sino yan. Kahit ang oligarch, kahit yung mga Chinese na mga oligarch, alam natin kuripot yan. Ang kuripot mismo na oligarch, hindi yan magpa-party-party. Okay? Ang una niyang gagawin, the more itatago pa niya ang pera niya. Okay? At the same time, sino bang oligarch rito ang may access sa helicopter na kaya niyang i-maintain ng helicopter? Mahal po magpag-maintain ng helicopter. You need the tax money. Either nasa military ka, okay? Nasa military base ka, okay? Kasi tax money, kumukuha ka dyan ng tax money ba? Or either kung nasa bahay ka, you are someone. Not just anyone, a senator or someone, pero something bigger pa. Sino? Alam niyo na kung sino. Ito na. Sabi ng iba, baka totoo ito. Kasi yung Oh my gulay. statement siya tungkol kay Alice Go, singkit yung mata, parang bagong umiyak. Di ba? Kasi sabi dito, sa article nito, good news kasi yung mga injuries ng couple, Oh my okay, gulay. no? Thank you po sa nagsishare. Thank you for sharing my live. Kasi nasasabi dito, head injury Thank you for the heart. di ba? Heart. Nakita nyo ba lately si Liza Araneta Marcos? Kung kayo po, merong mga nagsasabi na ito yung si Marcos at si Liza ito. Yung tanong, may nakakita ba kay Liza Araneta Marcos lately? Sabi dito ni Ella Negrete, reporter na si PBBM, binalita niya na dakip na si Alice of Indonesia, pinagtakpan ng hospital condition na ni Liza. Okay, it's your opinion. Pero ito lang, may latest ba kayong nakitang larawan o video ni Liza Araneta Marcos? Kasi kung head injury, mahirap itong pagtakpan. Oh. Isa pong reason po kung bakit wala po, hindi pinapakita ni Liza Marcos ang kanyang muka ngayon. Ngayon! Eto na. Di ba? So, the rumors are true. O kung may tama man kung saan-saan, pwedeng may plaster doon o ganyan. Oh my gulay. O sino makapagsabi? Baka may latest event. Totoo yan, CDM, nagpapagaling pa kasi kung mahuli yan mismo na may head injury, tapos ang pinakauna tatanong yan, si BBM, anong kondisyon niya? Kung malaman yan, na nasa hospital siya, nagpapagaling, automatic, si VP Sara ay maging presidente, si Tambaluslos, iiyak yan, automatic, tatakbo yan. Pupunta yan sa Amerika, kasi huhulihin siya for graft and corruption. At ang ibang mga senator na involved sa graft and corruption, sino mga involved? Si Castro. Okay? Sino marami? Okay? Sobrang dami. Jinggoy. Yan, isa pa yan. Kita, and okay naman, wala Ouch! injury. Pero ko. News ito. Diba? Hi, Don Mar TV. Good day, stay safe, and God bless you. Maraming salamat, Ellen Goles. Yan. Diba? So, yun lang ang aking opinion patungkol dito. Statement niya, sabi nga ng iba, nagsisinungaling yan. Walang jaril, pero meron pala. Maraming promises na pinapako. So, Malapit na po tayo again sa isang video guys sa kay Alice Go. Okay? Huwag kayong magalala. sabi niya, fake news raw ito. Maniniwala ba kayo? Fake news ba to? Di ba? Fake news ba ito? Ito, yung helicopter ito. Fake news ba yan? Kung yung ninyo, hanggang ganyan, hanggang basa Salamat. na tayo. 3S, Maria It's up Angels. to you, mga viewers ko, kung maniniwala kayo dito o hindi. Pero, masarap basahin kasi, kalagayan, health po ito ng ating presidente. Oo. So, siyempre, may intriga tayo.
Oh. Sabi ni Siya Senpai, hindi nagpakita si Kaya ngayon guys, kung sakaling may hearing mismo sa Pogo, hindi ako manonood. It is a clear evidence na diversion lang po ang Pogo para hindi natin tanungin kung ano ang health ni BBM. Kasi kung tatanungin natin, okay, ang health niya, ma-prove na nasa hospital siya, wala na people's power. VP Sara, akyat na. Wala na mismo na, ano sasabi na due process. Bakit? Kasi ang mag-due process ka mismo sa isang presidente, nasa hospital, 50-50 ang buhay. Hindi ka mag-due process. Ang una mong gagawin, pagagalingin mo muna siya. Habang gumagaling siya, automatic si VP Sara, pasok! Pasok ka, VP Sara! President ka na ngayon! Okay? Hindi nga natin alam kung gagaling pa nga yan si BBM. Okay? Kasi hindi po critical po yan. Yung sa kanya, hinihingal siya, may problema siya sa lungs. Bakit? Kasi sa liver niya. It is a critical problem. It is not basta-basta magpapagaling ka ng ganyan. You might die any day of the week. Okay? Sa mga nursing po yan, alam po nila yan. Sa mga doktor, alam nyo po yan. Okay? Oh my gulay. We have to know kung ano ang health condition ni BBM. We have to know. Okay? So that VP Sara, mag-ready ka VP Sara, because whether you like it or not, when the president is incapacitated, the vice president will automatic be the president habang ang presidente is gumagaling. Ang tanong kung gagaling pa. Okay, kasi mahirap mo yung pulburon, yung gamot, ini-injection, tapos siya hindi sa pupunta sa system niya, nagkakabukol. Ibig sabihin po, yung may mga liquid po din sa vessels po niya, blood vessels po niya, na hindi po tinatanggap. Ang dialysis dito sa liig, hindi po rito. Kung dito po ini-injection, ibig sabihin gamot, ibig sabihin something else na po yan, na sakit. Okay, sa mga trolls po rito magsabi na nagdadial si BBM. No. Don't lie sa mga taong bayan. Okay? Pero si BBM may konting sugat sa mukha at Oh my gulay. so bakat ng dextrose. Kaya nga, di ba, nakita yon yung anong kaya yung event na yon na nag-shake hand siya, nakita yung ano. Tingnan natin, picture kasi yun. Isa lang po na tao ang i-responde ko ho is ito yung favorite ko mismo na sa EDCA site na sundalo. Kasi alam ko itong EDCA site na sundalo na nagta-translate mismo ng salita ko. I know who you are. You're watching this. All of you American soldiers, you are from EDCA site. You are watching this. You can go be angry at me later. I don't care. Why? Okay? Because you know na bulgar na kayo. Na you are being revealed. Okay? As the puppet masters. Okay, if you go angry sa akin, ang mga Amerikano kayo, tsaka yung may translator kayo ng mga Pilipino, okay na nag-translate ng Tagalog to English, o kaya Bisaya to English, I don't care. Diba? Be angry. Diyon lang tayo, hindi tayo maka-speculate. Why? Because you know we are speaking the truth. Kasi dito sa Donmar TV, Okay. Okay. Wait, 5 minutes. CR lang ako. Pero habang ganyan, ipa-play muna natin to, okay? Okay, saan mo na to? Ito. Okay, saan na yun kay Alice Go? maghain ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong dito, magtatagumpay ba sila dito na mapa-impeach nila itong si VP Sara? Anyway, guys, wait lang ha. Mag-off muna ako, mag-live muna, mag-i-off ko muna tong live ko, guys, kasi guys, may nag-chat po sa akin ngayon na kinakailangan bumaba na po muna ako kasi may kinakailangan na bumili po ako ng pagkain. Anyway, hindi ko kayo pabibitinin pa sa information, guys. After that kakain ko, mag-live po ako, I will give you all the information that you need. Okay, guys, huwag kayo mag-alala sa pabitin, guys. We will tackle all the information. Okay? Because knowledge is power. Pero pag knowledge versus yung presidente mismo na bangag, it's more power pa. So, tanungin po ninyo, guys. Tanungin po ninyo, what is the health condition of the president? It's not about pogo.
KOJC, yes, medyo. Yes, totoo yan. Kasi may mga Amerikanos na ho. It is a violation na po. Clear violation na po. Na own, gusto po ng Amerika na i-own ang Mindanao. Yan, tatanungin ko yan. Pangalawa na tatanong ko, ano ang health condition ng presidente? Okay? If sakaling okay ba siya? Yan. Kung hindi, VP Sara, whether you like it or not, automatic you are president. Okay, guys? Okay. Ay, off ko muna to. Maraming salamat po sa pag-akyat sa akin. Okay? Stay safe, guys. Okay? This is your uncle, Kiki Komori.